Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 6 na ot pataas at may SSS o GSIS pension, pakinggan niyo mabuti itong nakakagulat na balita tungkol sa Enero 226. Mayroon na kasing 7 mahalagang pagbabago na maaaring tumaas ang inyong pension, pero maaari rin na may mabawas kung hindi ninyo alam ang tamang proseso. Hindi ito basta simpleng dagdag lang sa monthly pension ninyo, kundi may kasamang mga bagong patakaran sa tax, sa payout schedule, at maging sa mga benepisyo na matagal nang nakatago sa sistema pero hindi alam ng karamihan. Maraming seniors ngayon ang nabibigla dahil sa mga natatanggap nilang sulat mula sa SSS at GSIS at ang iba ay may nakikitang bawas sa kanilang ATM card imbes na dagdag. Kaya naman ngayong araw na ito, tutulungan ko kayong maintindihan kung paano eksaktong maaapektuhan ang inyong pensyon sa taong due 26. Ano ang mga bagong patakaran na kailangan ninyong malaman at higit sa lahat, paano ninyo maproprotektahan ang bawat piso na pinaghirapan ninyo sa loob ng maraming taon. Huwag kayong mag-alala. Ipapaliwanag ko ito sa simpleng paraan parang magkakapit-bahay lang tayong nag-uusap sa hapag. Kaya makinig kayo mabuti dahil sa dulo ng video na ito, meron pa akong ilang mahalagang tips kung paano ninyo mame-maximize ang inyong retirement income at kung paano iiwasan ang mga pagkakamali na nagiging dahilan kung bakit maraming seniors ang hindi nakakakuha ng buong halaga na dapat nilang matanggap. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan ang pinakamalaking balita ngayong 226 at ito ay ang SSS Pension Reform Program na nagsimula noong Desyembre 2025. Ito ay isang 3 taong pension increase para sa lahat ng SSS pensioners at ito ang unang pagkakataon sa 68 taong kasaysayan ng SSS na may ganitong klaseng programa. Ang layunin nito ay tulong sa halos 3.8 milyong pensioners na nakakaranas ng mahirap na buhay dahil sa tumaas na presyo ng bilihin, gamot at iba pang kailangan. Ang retirement at disability pensioners ay makakuha ng esporong pagtaas bawat taon sa loob ng 3 taon mula 25 hanggang 2,27 na kabuuang 33 esporong pagtaas sa pension. Samantala, ang survivor pensioners naman ay makakakuha ng 5% increase bawat taon o kabuuang 16 na por sa loob ng 3 taon. Ngayong Enero 2,26, mayroon na dapat kayong nakikitang unang pagtaas na iyon sa inyong monthly pension kung kayo ay nasa listahan ng active pensioners noong Agosto 2025. Halimbawa, kung ang dati ninyong pensyon ay PH 2 bawat buwan, dapat ay 2,4 na 20 na ito ngayong 2,26 at tataas pa ito ng another 10 por sa Setyembre 2,26 at another 10 por ulit sa Setyembre 2,27. Pero maraming seniors ang hindi nakakakuha ng tamang halaga dahil sa mga problema sa kanilang records, lalo na kung may missing contributions o hindi updated ang kanilang bank account details sa SSS. Ikalawang mahalagang pagbabago ay ang GSIS-SSS Portability Law na napakatagal nang umiiral pero ngayon lang talaga ginamit ng maraming retires dahil sa mas malinaw na implementing rules. Ang batas na ito ay nangangahulugan na kung kayo ay nagtrabaho sa private sector at may SSS contributions at pagkatapos ay lumipat sa government service at may GSIS contributions, pwede ninyong pagsamahin ang lahat ng inyong contributions para makakuha ng mas mataas na pensyon. Ang computation ay base sa combined creditable service mula sa 2 sistema at ang average monthly salary credit ay kinukuha mula sa pinakamataas na 36 na buwan ng salary credits mula sa parehong SSS at GSIS. Halimbawa, kung kayo ay may 10 taon sa GSI at 8 taon sa SSS, meron kayong total na L taon ng creditable na serbisyo. Ang pension formula ay depende kung saan kayo mas nakinabang, pero ang importante
ay hindi na masasayang ang inyong contributions kahit lumipat kayo ng sektor. Maraming retires ngayong 226 ang ngayon lang nalalaman itong option na ito. Kaya kung kayo ay may history sa both private at government work, kailangan ninyong mag-apply specifically for portability benefits. Pumunta kayo sa nearest SSS o GSIS office at dalhin ninyo ang Certificate of Total Contributions mula sa both agencies. Dahil kung hindi ninyo gagawin ito, ang pensyon ninyo ay computed separately lang at mas maliit ang makukuha ninyo. Ikatlong pagbabago na dapat ninyong malaman ay ang GSIS Christmas Cash Gift Program na nag-expand ngayong 2025 para isama ang pro-rata pensioners at portability law pensioners. Dati kasi ang mga taong ito ay hindi kasama sa cash gift distribution, pero ngayong taon dinagdag na sila sa listahan. Ang cash gift ay equivalent ng 1-month pension o zero-housing realm kung alin ang mas mababa. Pero maraming pensioners ang excluded pa rin dito. Lalo na ang survivorship at dependent pensioners at ang mga pumili ng 5-year lump sum option na ang pensyon ay magsisimula pa lang after December 2025. May exclusion din para sa mga nag-retire from 2021 to 2025 na kumuha ng GSISL beses lump dahil considered na silang nakakuha na ng advance payment. Kaya kung kayo ay hindi nakakuha ng cash gift na yon ngayong December, tingnan ninyo kung kayo ba ay kasama sa exclusion list at huwag kayong magulat o magreklamo kung hindi kayo qualified. Ang important dito ay maintindihan ninyo kung bakit at kung ano ang dapat ninyong gawin next time para makasali kayo. Ika-4 na pagbabago ay ang bagong patakaran sa pension verification at proof of life requirements. Dahil sa digitalization ng SS at GSIS, lahat ng pensioners ay kailangan ng mag-update ng kanilang records online through my SSS portal o Exis MO app. Ang problema ay maraming senior citizens ang hindi marunong gumamit ng internet o walang smartphone. Kaya ang nangyayari ay naho-hold ang kanilang pensyon dahil sa hindi nila nako-comply ang annual verification requirements. Ngayong 2.26, mas strict na ang SSS at GSIS sa pag-check ng active status ng pensioners. At kung hindi kayo mag-submit ng proof of life within the required period, ang pensyon ninyo ay temporarily suspended. Ang proof of life ay simpleng dokumento lang na nagpapatunay na kayo ay buhay pa at still eligible to receive pension benefits. Pwede kayong pumunta sa SSGSIS office personally para dito o pwede ninyong gamitin ang GWA's kiosks na nakakalat na ngayon sa iba't ibang parte ng bansa. Ang advice ko sa inyo ay huwag ninyong hihintaying mag-hold ang pensyon ninyo bago kayo kumilos. Gawin ninyo itong annual routine bawat January o February para sigurado na tuloy-tuloy ang payout ninyo buong taon. Ika-5 mahalagang pagbabago ay ang bagong rules sa lump sum options at ang kanilang tax implications. Maraming retires ang hindi alam na ang retirement benefits mula sa SSS at GSIS ay generally tax-exempt. Pero may certain conditions na dapat sundin para hindi kayo matax ng Bureau of Internal Revenue. Kung kayo ay pumili ng L-buwang advance, lump sum option sa SSS o ang 5 taon o L-buwang lump sum sa GSIS, ang amount na ito ay dapat declared sa BIR kung lumalampas ito sa threshold, lalo na kung kayo ay may ibang income sources pa. Ang problema ay maraming seniors ang hindi nag-declare at nahuhuli lang sila later on na may tax liability pala sila. Sa 2.26, mas strict na ang coordination between SSS, GSIS at BIR dahil sa computerized system. Kaya mas madali na nilang makikita kung may discrepancy sa inyong tax filings. Ang advice ko ay mag-consult kayo sa tax professional kung kayo ay kumuha ng malaking lump sum insure ninyo
na wala kayong problema sa BIR later on. Ang retirement benefits ay dapat tax-free. Pero kung may questionable transactions o hindi properly documented, maaari kayong ma-audit at makakuha pa ng penalties. Ika-6 na pagbabago ay ang updated payout schedules para sa SS at GSIS pensioners. Ang SS pension ay traditionally released based sa last digit ng inyong Social Security number. Usually between the 1st to 15th of the month para sa SSN ending in 1-4 at 16 hanggang 31 para sa SSN ending in 5-C. Pero dahil sa dagdag na pensioners at sa bagong system, may mga delays minsan lalo na kung may holidays o weekends. Ang GSIS naman ay traditionally releases pension every 8th of the month, pero pwede itong mag-shift depending on banking holidays. Ngayong 2/26, ang advice ng both agencies ay i-enroll ninyo ang inyong UMID card bilang ATM o mag-register ng preferred disbursement account. Sa disbursement account enrollment module sa MES, para automatic ang credit ng pension ninyo tuwing release date. Huwag ninyong aasahan na manually ninyong kukunin pa ito sa over-the-counter dahil priority na ngayon ang electronic disbursement para mas mabilis at mas secure. Kung kayo ay may problema sa inyong bank account, may hold sa inyong pension, dapat kayong lumapit agad sa SSS o GSIS at ayusin ninyo ito bago pa dumating ang next release date para hindi kayo magutom o mahirapan sa gastusin. Ika-7 at huling mahalagang pagbabago na madalas na nakakalimutan ng maraming seniors ay ang hidden benefits na available sa SSS at GSIS pero hindi alam ng karamihan. May funeral benefit pa rin na PH1000 to PH1000. Depending on your program, may sickness benefit kung kayo ay magkasakit at need ng hospitalization at may disability benefit kung kayo ay permanently disabled at hindi na makapagtrabaho. Maraming pensioners ang hindi nag-claim ng mga benefits na ito dahil hindi nila alam na entitled sila o hindi nila alam ang proseso ng pag-file. Ang advice ko ay pumunta kayo sa SSS o GSIS office at magtanong tungkol sa lahat ng benefits na available sa inyo para hindi kayo magsisi later on na may hindi pala kayong na-claim na dapat ninyo pa sana natanggap. May mga cases din na ang surviving spouse ay hindi alam na entitled sila sa survivorship pension after the member dies. Kaya ang pera ay nananatiling unclaimed sa system. Huwag kayong mahihiya na magtanong at mag-follow up dahil yan ay karapatan ninyo bilang pensioner at contributor ng sistema. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga practical tips kung paano ninyo maproprotektahan at ma-maximize ang inyong pensyon sa 2/26. Una, kailangan ninyong regular na i-check ang inyong contribution records sa MySS o EGSIS mo para ma-ensure na lahat ng inyong trabaho ay na-record properly. Kung may missing contributions, kailangan ninyong lumapit sa SSS o GSIS at ipakita ninyo ang inyong employment records, payslips at ITR para makredit ito. Maraming cases na ang pensyon ay mas mababa kasi hindi complete ang records at ang tao ay hindi na nag-e-effort na ayusin ito bago mag-retire. Pangalawa, kailangan ninyong i-update ang inyong personal information, lalo na ang bank account details, address, at beneficiary information. Kung kayo ay lumipat ng bahay o nagpalit ng bank, dapat agad ninyong i-update ito sa sistema para walang problema sa payout. Pangatlo, huwag kayong magtitiwala sa mga fixers o middlemen na nangangako na tutulungan kayo na makakuha ng mas mataas na pensyon o special release in exchange for payment. Lahat ng SS at GSIS services ay libre at walang processing fee para sa normal pension transactions. Kung may maninigil sa inyo, report ninyo agad ito sa authorities dahil scam yan.
Pang-apat, kung kayo ay may karamdaman o disability, mag-file agad kayo ng disability benefit application kahit na kayo ay current pensioner na dahil pwede pa rin kayong makakuha ng additional benefits depende sa inyong condition. At panghuli, mag-attend kayo ng pre-retirement seminars o mga GSIS dialogues na regularly conducted ng government agencies para mas updated kayo sa lahat ng bagong patakaran at benefits. Mahalagang alalahanin na ang lahat ng information na ito ay based sa official announcements mula sa SSS at GSIS. At ang mga patakaran ay maaaring magbago from time to time. Kaya kailangan ninyong regular na mag-check ng updates. Ang best practice ay mag-visit kayo ng official SSS website sa sss.gov.ph o GSIS website sa gsis.gov.ph ATP o tumawag sa kanilang hotlines kung kayo ay may specific questions tungkol sa inyong case. Huwag kayong maniniwala sa mga fake news or viral posts sa social media na nangungopya ng information na hindi verified dahil maraming pensioners ang nadadaya o nako-confuse ng mga misleading announcements. Always verify muna sa official sources bago kayo kumilos o mag-decide tungkol sa inyong pensyon. At higit sa lahat, huwag kayong mag-atubiling magtanong sa mga kawani ng SSS o GSIS kung may kayong maintindihan dahil trabaho nila na tumulong sa inyo at sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. Sa pagtatapos ng video na ito, nais kong sabihin sa inyo na ang 2026-26 ay isang taon ng malaking pagbabago para sa ating mga pensioners. At habang mayroon mang mga challenges at bagong requirements na kailangan ninyong sundin, ang overall effect naman ay positibo dahil sa pension increases at improved benefits. Ang importante ay hindi kayo mauuwi sa ignoransya at hindi kayo mag-assume na automatic lahat. Kailangan ninyong maging proactive, kumilos ng maaga at siguruhing updated ang lahat ng inyong documents at records. Ang pensyon ninyo ay resulta ng maraming taon ng pagtatrabaho at contributions. Kaya deserve ninyo na makuha ang bawat piso na ito ng buo at walang kulang. Huwag kayong matakot na lumapit sa SSS o GSIS offices kahit na madalas ang pila ay mahaba dahil mas importante na masecure ninyo ang inyong kinabukasan kaysa sa inconvenience ng pag-antay. At sa mga anak o apo ng mga seniors na nanonood nito, tulungan ninyo ang inyong mga magulang o lolo at lola na manavigate ang mga bagong online systems at requirements. Dahil maraming seniors talaga ang nahihirapan sa technology pero ayaw nilang magtanong dahil nahihiya sila. Magkaisa tayo at tulungan natin ang isa't isa para siguruhing lahat ng seniors ay makakakuha ng deserve nilang benepisyo mula sa gobyerno. Salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, i-comment ninyo lang sa baba at susubukan kong sagutin ang bawat isa. Mag-subscribe din kayo at i-like ang video para sa mas maraming updates tungkol sa SSS, GSIS at iba pang retirement benefits. Hanggang sa muli. Mag-ingat po kayo at God bless. M.